Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, wala pang isang taon itong sasakyan niya, pero habang nakaminor daw, meron daw lumalabas na black smoke. Lalo na daw pag nireverse yun. Kaya start ko yun mga boss, para makita ko kung totoo nga yung sinasabi ni customer. Yan, napa-start ko na itong makina, tapos punta ako dito sa likod ng sasakyan ni customer para makita ko pag nireverse yun niya, kung may lalabas na usok. Patay mo ulit. Patay mo ulit. Pinaswitch off ko ulit itong makina ni customer. Tapos ipapa-start ko ulit yan, saka ko ngayon ipapa-revolusyon. Nang in-start niya, konti lang naman yung lumabas na usok. Na natural lang naman yun, ipa-revolusyon ko yan. Yan, okay lang, asa mo. Asa mo. Yun lang, meron ngang lumalabas na black smoke. Minsan daw, mas malakas pa dyan yung lumalabas na black smoke. Pag ganito mga boss, kasi wala pang isang taon itong sasakyan eh. Pero ang problema, ginagamit ni customer ito pang kargahan. Kaya medyo mabigat yung problema ni customer. Switch ko muna itong makina mga boss para hindi naman masayang yung punta ni customer. I-check ko itong fuel filter niya mga boss, kasi nang nagtatrabaho pa ako sa Makati, nagkaroon ako ng ganitong klaseng problema. Actually mga boss, itong klase ng sasakyan, ito yung Euro 4 eh. Tatanggalin ko muna itong fuel filter niya. Meron lang akong i-check dyan mga boss, kaya ako ito tatanggalin. At kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss, pag tinanggal nyo itong fuel filter niya, meron ka lang naman dyan tatanggalin na dalawang nut na number 12. At pag natanggal mo na yung dalawang nut dyan, gumamit ka ng long nose, iangat mo itong fuel filter pump assembly mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo dito sa fuel hose nya, meron niyang clamp. Ilihis mo lang yan para matanggal sa pagkakaipit itong dalawang fuel hose. Yung kabila niyan mga boss, sa may likuran nitong fuel pump, ayun o, nakita nyo diba, nilihis ko din dun yung clamp nya. At dahil sa natanggal ko na yung dalawang clamp yan, or nailihis ko na, pwede mo na ngayon tanggalin itong dalawang fuel hose dito sa upper pump ng fuel filter mo. Ilapit ko itong camera mga boss. Ayun yung isang fuel hose na natanggal ko. At ito naman yung isa dito sa tagiliran. Ayan mga boss, tinatanggal ko na rin. Ilahin nyo lang naman yan mga boss. Medyo uga-ugain nyo lang itong hose. Tsaka nyo ngayon bunutin siya dito sa upper pump. O, ditanggal na siya. Dahil may socket wire sensor yan mga boss sa ilalim nitong fuel filter mo, bunutin mo rin yun. Ang problema mga boss, kahit pinipres ko yung socket wire niya, hindi ko siya mabunot. Kaya ang gagawin ko dyan, gumamit ako ng box wrench sa number 12. Tatanggalin ko yung dalawang nut dito sa bracket ng fuel pump filter assembly para may angat ko yan. At yung socket wire, matanggal ko dito sa pagkakatusok dito sa bracket niya. Yan mga boss, kung nakita nyo, sinikpot ko ng flat screw yan para lumabas itong socket wire niya. Tapos mai-disconnect ko itong socket wire. And mga boss, yung socket pero yung sa sensor ng fuel filter, i-disconnect ko na yan mga boss. O diba, natanggal ko na siya. Pwede ko na ngayon tanggalin itong fuel pump filter assembly ni customer. Tapos gagamit ako ng yabi tubo para matanggal ko itong sensor dito sa ilalim ng fuel filter ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko na itong sensor nya. At pag maluwag na yan, kakamayin ko na yan para matuluyan ko ng matanggal itong sensor ng fuel filter. Isa ang napansin ko dito sa diesel ni customer, medyo malapot siya. Oily ba ang dating? Hindi katulad ng ibang diesel na mararamdaman mo talaga yung pagka-diesel. Sa kanya talagang akala mo langis na eh, tapos marumi pa. Yung bang meron siyang itim-itim na parang buha-buhangin, ganun mga boss. Pero nung tinanong ko si customer, hindi naman daw nakadyot itong sasakyan niya. Kaya doon ako nagtataka. Pero sabi ko nga, pag ganito kasi kalapot yung diesel masyado, ang nangyayari dyan, makarbon itong ano niya, intake manifold, EGR. Pag ganyan napapansin ko yan mga boss eh, pag ganyan ng diesel, ako hindi ko naman sa naninira, no? May mga gas station na ano eh, ganyan kalapot ang diesel nila eh. Kaya minsan sinasabihan ko yung customer, nako, pag ganyan ang diesel nyo, mabilis umusok yan. Tingnan nyo yung loob, itim na itim, ang dumi ng filter. Kabago-bago pa lang nitong sasakyan. Dapat yan mga boss, kulay puti pa yung filter niyan. Pero ito, di ba nakita nyo, itim na ayaw niya kay customer. August 2024 niya lang nabili itong sasakyan niya. Alam nyo kung napanood nyo yung isang sasakyan na ginawa ko, nung tinanggal ko yung fuel filter niya, ano yun 5 years na yun mga boss pero puti pa siya. Ang linis nung gas na pinagkakakargahan niya. Ito kasi kay boss, napakamura ata ng diesel na ginagamit niya. Ayon sa salaysay niya sa akin.
Wow naman, salaysay. Ano yun, nasa korte? Hindi, joke lang mga boss. Tignan nyo talaga itong fuel filter. Hindi ako makamove on eh. Tignan nyo yung itim na nalalaglag. Yung parang buhangin na kulay itim. Tapos yung loob talaga itong fuel filter. Grabe yung dumi. Dahil sa hindi talaga ako makapaniwala mga boss, i-check ko itong AGR pipe niya. Kakalasin ko yan. Hindi ko na naipakita sa inyo. Naluwagan ko na nga pala yung mga bolt dito sa AGR pipe niya. Kaya madali ko na lang tinatanggal itong mga bolt. Dito sa ibabaw, meron niyang 2 bolt na tinanggal ko mga boss. At dito naman sa tagiliran niya mga boss, kung makikita nyo, meron din dyan 2 bolt na number 12 na tinanggal ko. So dahil nga masyado ko nagtataka na bago pa lang itong sasakyan customer, meron siya lumalabas na black smoke. Kaya tatanggalin ko itong AGR pipe niya. Mga boss, wala pang budget si customer. Gusto ko lang ma-check up ito. Ayun lang ang plano ko dito. Check upin ko lang itong AGR pipe niya. Titignan ko kung makapal ba yung carbon. Kasi gusto ko mapatunayan na minsan yung diesel na kinakarga nyo, kapag sobra sa salapot, naku po, ang lakas magpa-carbon yan. Kaya ako naman yan nasasabi dahil nga sa nung nagtatrabaho pa ako sa Makati, naka-encounter na ako ng ganitong problema bago din yung sasakyan. Hindi ko alam kung nagkataon lang o talagang itong sasakyan ang may problema. Ayoko magparatang mga boss. Pero base lang naman yan sa experience ko. Dahil sa natanggal ko na yung 4 na bolt na number 12 dito sa AGR pipe niya, hugutin ko na yan mga boss. Dahil nga sa gusto kong ma-check yan at makita nyo na rin. Para pagbalik ni customer na pinabili ko ng fuel filter, makita niya itong AGR pipe niya. Medyo masikip lang talaga yung position nito mga boss. Kaya kung kayo ang magtatanggal ng AGR pipe nyo, samahan nyo lang ng kaunting tiyaga. Naku po, grabe yung carbon nito mga boss. Oh. Akala mo umabot na ng 3 taon itong sasakyan eh. Sa kapal ng carbon niya eh. Pero balik muna ako dito sa ilalim ulit ng sasakyan ni customer mga boss. Titignan ko itong AGR valve niya. Ayan mga boss eh. O yung tinuduktungan nitong carbon pipe niya. Kapain ko yan. Ako mga boss, ang kapal din ng carbon niya. Ayan o, inano ko sa daliri ko. Kita nyo, itim na itim o. Alam nyo mga boss, ayan yung sinasabi ko eh. Possible yan minsan sa ikinakarga natin na diesel. Alam nyo mga boss, nung sinalat ko itong carbon niya, medyo mamasa-masa siya. Yung para bang hindi kayang sunugin, ganun ang naging pakiramdam ko. Kaya nga nang dumating si customer mga boss, ipinakita ko sa kanya itong AGR pipe niya, hindi siya makapaniwala na ganyang kagad kakapal yung carbon niya. Wala pang 1 taon itong sasakyan. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, hugasan ko na rin yan dahil natanggal ko na rin eh. Sabi ko nga kay customer, after ko magawa itong sasakyan, baka pwede lang, importante itong tambucho, mapalinis niya. Sabi ko gayahin niya kung paano ko ginagawa yung paglinis ng tambucho sa mga video ko. At higit sa lahat, sinabihan ko siya dun sa pinagkakargahan niya, wag na siya dun magpakarga ng diesel. Baka naman isipin nyo kung anong kakargahin eh. Kaya kayo mga boss, ingat din kayo sa magpapakarga nyo ng diesel. Pag sobra sa lapot ng diesel o kaya sobra sa mura, nako po mga boss, pagtaka ka na, delicate yun, delikado. Wag na kayong tumuloy, nako, kahit bago sasakyan nyo, mabilis yan uusok. Kita nyo ito mga boss, positive yan, itong AGR nya, pati yung intake manifold, makarbon na yan. Kaya pag ibidalik ko ito mga boss, tapos kapag nirevolusyon niya, meron pa rin siya lumalabas na itim na usok, nako, ayun lang, possible. May bababa yung intake manifold dito, pati yung AGR nya, para linisin. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna, abangan nyo sa part 2. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.